isa, samahan niyo po kami magpuri, umawit at dakilain ng Diyos sa buhay ng bawat isa. And let's declare na merong gagawin ng Diyos sa buhay natin dahil sa Kanya ay walang imposible.
Magandang umaga po sa ating lahat. Inaanyayahan ko po kayong kunin ang inyong mga sariling Biblia at sabay-sabay po nating itaas at bigkasin ang This is my Bible. This is my Bible. It's God speaking to me. I am who it says I am. I can do what it says I can do. I can have what it says I can have. So, I open my heart today to hear God speak a word that will change my life forever. Inaanyayahan ko po kayong makibukas sa Ecclesiastes chapter 3 verse 11. Or sa Tagalog po, mga ngaral, kabanatang 3, talatang 11. Inuulit ko po, Ecclesiastes chapter 3 verse 11. Kung andyan na po kayo, atin na pong basahin. He has set the right time for everything. He has given us a desire to know the future, but never give us the satisfaction of fully understanding what He does. Purihin po ang salita ng Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. At ngayon po ay nandito po ngayon tayo sa ating huling linggo ng Mayo. At next week po ay June na. So nakakakalahating taon na po tayo. Sobrang napakabilis ng panahon. At tayo po ay eto pa rin, nandito pa rin po tayo sa ating mga tahanan. Pero alam ko po na hindi makakahadlang ang mga bagay na nangyayari nito upang hindi tayo makapakinig ng salita ng Diyos at mag-aaral ng salita niya. Bago po ang lahat, binabati ko po kayong lahat na nandyan po sa kanilang mga tahanan ng magandang umaga po. Ang aking panalangin ay kayo po ay laging malusog at yung pagpapala ng Panginoon, nakikita po natin, alam naman po natin na minsan mahirap talaga lalo sa mga panahon na to, pero ang Panginoon natin ay siya yung nagsusustain ng lahat. Amen? So, bago po ang lahat, tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, nagpapasalamat po kami sa umagang to. Salamat po sa oras na pinagkaloob po sa amin para mag-aaral po ng inyong salita. Turuan niyo po kami, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng katalinuhan para may sapamuhay po namin, Panginoon, kung ano man yung gusto mong sabihin sa amin sa lingkod ito, Panginoon. Lord, sa inyo namin pinagkakatiwala ang lahat. Tunay na ako po ay gamitin niyo lamang, Panginoon. Kayo po yung makita, Panginoon, ang inyong pong salita, ang inyong pong puso sa bawat isa, Panginoon, ay aming maramdaman. Salamat po at ang inyong pong presensya, ang inyong pong Holy Spirit, ang siyang gumabay, Panginoon, sa amin. Maraming pong salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Ang aking pong topic po sa linggong ito po ay kanina po kasi habang inaayos ko po yung outline po nung ating pag-aaralan, inisip ko, sabi ko, ano kayang magandang title dito? Tapos ano sa akin, kasi naririnig ko siya lalo na ngayon medyo madalas, yung sabi nga trust the process, yung pagtitiwala dun sa process. Yung trust the process po, ginugol ko po siya. Sabi ko, ano ba tong trust the process to? Ito po yung slogan na ginamit ng mga fans nung sa NBA po ng Philadelphia 76ers, na ang sinasabi po doon, parang ang pinaka-meaning niya po, things may look bad now, but we have a plan in place to make it better. So, yun po. So, ang ating pong pag-aaralan ngayon po ay sa aklat po ng mga ngaral. So, sa English po is Ecclesiastes chapter 3 verse 11. At yung ating pong kanina ay binasa ng ating kapatid, ay ulitin ko lang po. Sabi po doon sa English, tas sa Tagalog din po. Sabi po sa 11, He has made everything beautiful in its time. Also, He has put eternity in their hearts, except that no one can find out the work
that God does from the beginning. And sabi po sa Tagalog, iniangkop niya ang lahat ng bagay sa tamang kapanahunan. Ang tao'y binigyan niya ng pagnanasang alamin ang bukas, ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. So bago po tayo magsimula, balikan po natin tong ano ko po pala muna, bigyan ko muna ako ng introduction. Ito pong mga ngaral po ay sinulat ng isang hari po, si Haring Solomon. So siguro yung iba po kilala si Haring Solomon. Siya po yung anak ni Haring David. So ito pong si Haring Solomon ay isa po siya na napakatalinong hari. At sabi nga po noon, nung tinanong siya, sabi, ano ba yung gusto mong mangyari para sa pag ikaw na yung hari? Hindi niya hiningi na maging mayaman siya o kaya maging tanyag, basta ang kanyang hiningi ay yung bigyan siya ng katalinuhan ng Panginoon na pamunuan niya ng maayos yung kanyang nasasakupan. Dahil dun sa ginawa niyang ganon, nagpakumbaba siya, ay binila siya ng Panginoon. Hindi lamang naging siya yung pinakamatalino, kundi isa siya sa pinakamayaman na hari na sa kasaysayan po, si Haring Solomon. So siya po yung nagsulat nitong mga ngaral po. So kung babalikan po natin sa chapter 1, ay sa verse 1 up to 8, ito po yung sinasabing yung kung maano nyo po, yung time for everything. Ibig sabihin, may takdang panahon para sa lahat. Bibigyan ko po kayo ng babasahin po natin. Sabi po doon, ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon. May kanya-kanyang oras, ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay. Ang panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng tanim. Sa 3 po, ang panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling. Ang panahon ng pag-iba at panahon ng pagtatayo. Ang panahon ng pagluha at panahon ng pagtawa. Ang panahon ng pagluluksa at panahon ng pagdiriwang. Ang panahon ng pagkakalat ng bato at panahon ng pagtitipon sa mga ito. Ang panahon ng pagyayakap at panahon ng paglalayo. Ang panahon ng paghahanap at panahon ng pagkawalani. Ang panahon ng pag-iingat sa isang bagay at panahon ng pagtatapon. 7. Ang panahon ng pagpunit at panahon ng pagtahi. Ang panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita. Ang panahon ng pagmamahal at panahon ng pagkapuot. Ang panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan. So makikita po natin dito dun sa verse 1 to 8. So pinakita po dun na lahat ng bagay may panahon. So ito po yung sinasabi na, sabi nga nila, ang mundo, ang tao, paulit-ulit lang yan eh. Kung ano yung nangyari nun, pwedeng, parang yun nga, nakatakda na siya. So sabi nga nila, ay ang damit na yan, sinusuot na namin yan dati nun eh. Tapos hindi na yan yung bagong uso, parang inano lang nila, mas ginagawa lang nilang medyo modern. So lahat ng ganun na sinasabi po dito, parang eto po ay parang paulit-ulit lang. Ibig sabihin naging routine, di ba? So kung iisipin po natin, ganun din po yung nangyari sa atin. Bago dumating yung pandemic, meron tayong routine na ginagawa. Na pagising natin sa umaga, isipin natin magtatrabaho tayo, papasok tayo. Tapos biglang pagdating nitong pandemic, nag-lockdown. So hindi na tayo makalabas. So parang nanibago tayong lahat. Sabi natin, ano nang nangyari? Parang yun nga yung sinasabi natin lagi, hindi na normal. Kasi nga yung routine na ginagawa natin, hindi na yun. So yun po. Kaya parang ang nangyari po, nanibago tayo, nagulat tayo na ganun pala, parang ang bilis, hindi naman natin inaasahan. Kasi meron sa atin, may mga plano na eh. May plano na ganito gagawin, lalong-lalo na kasi alam ko, nag-start yung lockdown natin is March.
So marami sa atin no, nagpaplano na. Ayan, meron ng family gatherings, magsuswimming na, iniisip na kung saan pupunta, kung saan mag-spend ng Holy Week, yung ganon. So, ang dami nating plano na nawala kasi nga dahil dumating yung pandemic. Ganon din sa mga, lalo na sa mga nag-aaral. Usually, iniisip natin nun na ang school, hindi yan mawawala hanggat may bata. Kasi, tuloy-tuloy yan eh. Pero dahil dun sa pandemic na dumating, ang dami kong nakikita na school na sarado. Pero nandun pa rin naman. Kaya nga nagkaroon ng online. So, nagkaroon ng parang inano nila kasi hindi na nga pwede ng face-to-face. So, kahit papano ngayon, nakaka-adapt na tayo dun sa sinatawag na new normal. Pero nga, ang ano dun po, nawala yung routine eh. Nawala. So, hindi po natin pwedeng sabihin na eto gagawin ko, eto dapat ganito, ganon. Kasi instant pwedeng sa isang iglap lahat ng mga pinaplano natin, pwedeng hindi na yun yung mangyari. Pero hindi ko sinasabing wag na kayo magplano. Kasi hindi naman yun ang gusto ng Panginoon. Ang sinasabi lang po doon, yung pag nagpaplano tayo, yung nandun sa kalooban ng ating Panginoon. So, yan po, introduction pa lang po yan. So, dito po tayo talaga sa pag-aaralan po natin. Diba, sabi ko nga po sa inyo kanina, yung title po ng ating pag-aaralan is Trust the Process po. Ang sabi po doon, ito po ay, ulitin ko po yung Trust the Process po, naging parang nag-boom siya nung ginawa to ng mga fans, nung slogan ginawa nila doon sa team sa NBA, sa sports. Yan, mas kilala siya doon na ang sabi, things may look bad now. So, hindi siya okay ngayon, pero we have a plan in place to make it better. So, balik tayo doon sa ating pag-aaralan po. Sabi po doon sa 11, eto po, bago po pala yon. Diba, kanina binasa ko po sa inyo kanina yung verse 1 to 8 na ang lahat ng bagay merong nakatakdang oras. So may panahon na ganito, may panahon. So kaya pagdating po dun sa verse 9, ang sabi po dun, ano ang mapapala ng tao sa kanyang pinagpaguran. So parang ang nangyari, yung routine na ginagawa niya, so lahat ng nangyari na to, wala na. Parang meron sa atin na nawala ng pag-asa. Kasi parang, bakit pa ako mag-aaral kung pagdating ng araw, meron pa bang mapapasukan ako? Yung parang ganon. Tapos, ano nang gagawin? Ano nang mangyayari sa mundo? Kasi, wala na, hindi na talaga makalabas eh. Buti nga ngayon, medyo sa ibang bansa talagang okay na kasi sabi nila na nakabaksin na daw, nakapag-vaccine na sila. So, pinapakita po dito na hindi talaga natin hawak ang ating buhay kung ano yung pwedeng mangyari. At ang nakakaalam lang po nito ay ang ating Panginoon. Sabi po sa 10, alam ko na ang itinakda ng Diyos sa tao. Kaya nasabi ni King Solomon yun, kasi nga naging routine yung routine na ginagawa ng tao at parang nakita niya, ito yung magiging kalalabasan ng tao na merong time ng pinanganak at merong time din na mawawala na din yung tao. Diba yun nga yung sinasabi natin na yung ibang tao nga sabi nila, habang pwede pa, habang buhay pa tayo, gawin na natin lahat. Kasi baka mamaya dumating ng Panginoon o kaya baka bukas wala na ako. Hindi ko na nagawa yung dapat kong gawin. Kaya nga minsan, di ba, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon. Sabi nga po yung mga mahal natin sa buhay, kasi hindi na natin alam natin sa ating panahon ngayon. Kaya sabi nga, habang nakikita mo pa sila, nakakausap mo pa sila, sabihin mo na sa kanila na mahal mo sila. Diba? Kasi yun yung mahalaga ngayon
Kaysa magsisisi ka, hindi ko nagawa to, hindi ko na ano. Yun nga lang, ilang buwan na hindi tayo nagkita-kita, di ba? Na-miss natin yung isa't isa. Tapos ngayon, kung may pagkakataon tayo, sabihin natin, kung katabi man natin yung mga magulang natin ngayon na nanonood tayo, sabihin natin sa kanila, iparamdam natin sa kanila na mahal natin sila. Kasi baka mamaya hindi natin alam na biglang dumating ng Panginoon. Amen? So sabi po doon, kaya sa 11 po, ang sabi po dito, inangkop niya ang lahat ng bagay sa tamang kapanahunan. So sa English po, ang sabi po doon, He has made everything beautiful in its time. So sa atin po ngayon, na medyo nanghihina, na parang iniisip natin, ano ba, wala na yatang pag-asa. Diba? So, minsan, ngayon, may nakikitang konting pag-asa kasi sabi nila nga yung may vaccine na. May nagsasabi naman, wala namang kasiguraduhan. Pero, lagi natin tatandaan, kahit anong mangyaring sa panahon natin ngayon, ang sigurado lang natin, sigurado tayo sa Panginoon. Ano man ang mangyari, sigurado tayo na ang Diyos natin hindi tayo pababayaan. So sabi po doon, also He has put eternity in their hearts. So ang sa Tagalog po doon, at tayo'y binigyan niya ng pagnanasang alamin ang bukas. Yung bukas na sinasabi po dito, hindi yung ngayon tapos bukas, hindi po. Sabi po sa English, di ba po, also He has put eternity in their hearts. So nasa puso natin, alam natin sa puso natin na itong kinalalagyan natin na ngayon ay hindi lang dito po. Amen? Kasi pag sinabi tayong eternity, pwedeng eternal. Sabi po, ang eternal ay ano po, walang hanggan. So sabihin po natin, dalawa po yan eh. Lalo na sa ating pong mga kakakilala sa Panginoon, dalawa lang po yan, yung eternal. Yung sinasabing walang hanggang kamatayan at walang hanggang buhay po. Alam naman po natin na kung tinanggap natin ang Panginoong Hesus bilang sarili nating tagapagligtas, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kasi siya yung nagbigay po nun sa atin. So, ito po, nakita natin yung routine na ginagawa. Di ba, lagi tayong may ginagawa na routine. Pero, parang kahit na, yung iba nga kahit na successful na sa buhay nila, parang meron, parang may kulang. Parang may kurang sa buhay nila kasi parang, ba't ganun? Nasa akin na lahat. Maganda bahay ko, may sasakyan akong maganda, malaki yung bahay ko, okay kaming pamilya. Pero, parang may kulang. Ang kulang kasi doon na sinasabi sa puso, yung pagkilala natin sa ating Panginoon Jesus. Kasi sabi nga, makamit mo man ang lahat ng bagay dito sa mundo, pero kung hindi mo kilala ang Panginoong Jesus, wala ang lahat ng ito. So, alam natin na deep inside sa buhay natin, sa puso natin, meron tayong kailangan. At ano yung kailangan natin yan? Kailangan natin ang Panginoong Jesus sa buhay natin. Kaya nga 'di ba nung tinanggap natin ang Panginoong Jesus, pinapasok natin siya saan po? Sa puso natin, hindi dito sa ating utak, sa puso. Kasi dito siya naninirahan po eh. Yun po yung sinasabi doon na He has put He has put eternity in their hearts. So, di ba nung tinanggap natin ng Panginoon, nakilala natin siya, parang nagkaroon ng totoong purpose yung buhay natin. Na sabi nga, natuto kang masatisfy sa lahat ng bagay, na kahit minsan nahihirapan ka, pero nandun yung satisfied ka sa lahat ng bagay na hindi mo na hinahanap na dapat ganito. Pero hindi ko sinasabi na wag na kayong mag-excel. Ibig sabihin, wag na kayong magpursige. Diba? Kasi hindi naman yun yung gusto ng Panginoon. Kaya nga diba, laging sinasabi, ang isang tao na ipinanganak na mahirap, pag namatay na mahirap, sino ang sisisiin po?
ang Diyos sisisihin niya kasi, Panginoon, pinanganak mo akong mahirap tapos ngayong mamamatay ako, mahirap pa rin ako, tapos sisisihin natin ang Diyos. Hindi dapat, kasi kung pinanganak tayong mahirap, tayo mismo din dapat may gawin tayo. At katulong natin ang Panginoon sa lahat ng bagay. Kaya dapat magsumikap din tayo at katulong natin ang Panginoon sa mga bagay na yun. So, sabi po doon, sa huling-huli, except that no one can find out the work that God does from beginning to end. So, sinasabi po dito, hindi natin maintindihan kung ano yung ginagawa ng Panginoon sa atin. Halimbawa po, yung salvation na binigay niya sa atin nung tinanggap natin siya. Di ba po, sabi ko nga po sa inyo, once na pumasok tayo sa family of God, once na nandun tayo, naka-in tayo, ay ano po, pamilya na tayo. Sabi nga po, naging righteous tayo sa harapan ng ating Ama, hindi dahil sa atin. Naging righteous tayo dahil kanino? Kay Jesus Christ. Sabi nga po, kahit na, sabi nga ng iba, ano ba dapat kong gawin? Kailangan ko ba magbasa ng 10 chapter ng chapter sa Bible para maging righteous ako, para maging okay ako? O dapat yung prayer ko 10 hours, okay, mahaba. Kasi ang mangyayari, ang tao kasi, ang nangyayari, nagiging ano po nagiging yung dapat nasusukat. Hindi po ganon, hindi sinusukat. Kaya nga, ang Panginoon, wala siyang sinusukat Kaya, nung ginawa niya yun lahat, complete lahat yun. Nung niligtas niya tayo, kumpleto na yun lahat. Oo, nakakagawa tayo ng hindi maganda, ng kasalanan, ng hindi kaaya-aya sa Panginoon, pero napapatawad tayo sa mga kasalanan natin dahil sa ating Panginoong Yesus. At taos sa puso natin ang paghingi ng ng patawad po. So, balik po tayo dun sa pag-uusapan po natin. Sabi po dun, ito po kasi yung trust the process. Meron po ako nabanggit dun, sabi dun, things may look bad now, but we have a plan in place to make it better. So, pwede nating sabihin na trust the plan. So, pagkatiwalaan natin kung ano yung plano ng Panginoon sa atin. Dalawa po yun kung paano tayo magtitiwala sa ating Panginoon. Una po ay patience. So, kinuha ko po sa dictionary, ang sabi po sa patience, the capacity to accept or tolerate delay. So, di ba? Pag yung may mga bagay na nadidelay, parang ang tagal-tagal, kailangan ng ng pasensya. Yun po yung sinasabi. Trouble or suffering without getting angry or upset. So, yun daw po yung patience. Na sa mga bagay na naiinip agad tayo, na ba't ang tagal-tagal naman, yung ganun. So, hindi masasabing mapagpasensya tayo. So, sabi nga po, di ba, marami na nagsasabi noon na ang Panginoon malapit nang dumating. So, nandun yung pasensya natin. Ibig sabihin, hinihintay natin na kasi baka sumuko na tayo at tagal naman. Gawin ko na nga yung mga hindi ko nagagawa kasi parang hindi pa naman. So, sabi nga, siguro hindi pa naman yung mga kailangan kong gawin na hindi ko nagagawa, gawin ko na, parang ganon. So sabi po doon, isa pa po, is the ability to endure a long wait. So long wait po hindi short wait. So ito pong talaga masusubok yung pasensya natin o yung patience na tinatawag dun sa mga bagay na talagang mahaba po. Sabi po doon, long wait calmly or deal with annoying problems without frustration. So, kung minsan, hindi naman po talaga po yun. Minsan na po, frustrate po tayo. Pero sabi nga, tuloy lang tayo. Magtiwala lang tayo dun sa plano ng Panginoon. Sabi po, balik tayo dun sa
trust the process, pero papalitan na po natin siya. Trust the plan. Ano po yung plan? Yung plano ng Panginoon para sa atin. So, una po, yung patience. At pangalawa po is, syempre po, yung trust talaga. Ang sabi po ni Webster po doon, firm belief in the reliability, o sabi, maaasahan yan, truth, ability, or strength of someone or something. So, ito po talaga, sabi po, di ba, trust in the Lord with all your heart and lean not on your understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight. So, tunay nga na ipagkatiwala natin sa Panginoon ang lahat ng bagay. Meron tayong mga ginagawa, pero alam natin, ito ay inilalapit natin sa Panginoon. Lord, ano man yung mga plano namin, kung gusto namin sa buhay, ito po yung nilalapit namin sa inyo. Kung ito po ikaw kalooban nyo po, ito po yung mangyayari. At magaganap po. Amen. So, yun po yung dalawang yun po. So, ang atin po ngayon ay kagaya po ng sinabi po sa ating binasa, ang Panginoon natin, ginawa na po niya ang lahat. Tapos na po. Ginawa na po niya complete. Wala yung ito muna, parang ang tawag partial. Hindi po ganoon po ang Panginoon. Nung niligtas niya tayo, kumpleto po. Ngayon, bilang mga anak niya, diba, kagaya nga po nung sinabi ko po sa inyo nung last time po, pag nasa family tayo ng Panginoon, meron tayong mga rules na dapat sundin po. Minahal tayo ng Diyos kung ano tayo, diba, minahal tayo ng ating Panginoon nung tayo makasalanan, pero ano sabi po doon? Mahal tayo ng Panginoon nang tayo ay makasalanan, pero hindi na yung excuse para gawin natin yung mga bagay na hindi gusto ng Panginoon. Kasi sabi nga, kung tayo anak ng Diyos, makikita sa buhay natin na talaga tayong anak ng Diyos. Kasi yung makikita yan sa ginagawa natin. So, kung pwede mong sinasabi, ako tinanggap ko na ang Panginoon. Pero nakikita ba sa buhay natin? Hindi. Walang makakapagsabi. Hindi ko pwedeng sabihin, ikaw, hindi mo patunay na tinanggap ang Panginoon. Walang ganon. Ang tanging makakapagsabi lang nun, ikaw at ang Panginoon. Kayong dalawa lang. Kayong dalawa lang ang pwedeng magkaroon ng usapan doon na Lord, eto pong buhay ko ay tunay na ibinigay ko po sa inyo. So, balikan po natin, ang sabi po doon, trust the plan. Magtiwala tayo sa plano ng ating Panginoon. Paano po? Yung pasensya, patience po kailangan, at yung talagang kailangan po natin na magtiwala is yung trust. Ipagkatiwala po natin lahat sa Panginoon. Lalong-lalo na po ngayon. Yung mga nangyayari po sa atin ngayon sa paligid po natin ay hindi po natin alam. Pwedeng nag-iisip-isip po tayo, ano bang kailangan ko nang gawin? Ganito. Pero kung tayo yung tunay na nagtitiwala sa ating Panginoon, ang lahat ng to mababawasan. Meron man, pero nababawasan yung pag-aalala natin. Amen. Kasi ang tao, sabi nga, ang tao, okay na ang tao pagka ang pinag-uusapan, kumakain siya araw-araw, di ba yung ganun? Yung meron siyang natitiran, may damit, pero after nun, ano ba yung pwedeng, after nun, ano ba yung kailangan pa natin? Kailangan natin ang Panginoon sa buhay natin. Kasi siya yung lahat ng magbibigay niyan at magsusustain sa bawat isa sa atin. So, kung meron man sa atin na ngayon, sa panahon ngayon na parang, Lord, ang dami kong plano pero parang nawala lahat. Yung plano natin ngayon, ibigay natin sa Panginoon. Siya yung pagkatiwalaan natin. Ibigay natin ang lahat sa Panginoon. Siya yung ibigay natin, isamo natin sa Kanya. Lord, ito yung mga gusto ko po. Di ba sabi nga naman ng Panginoon,
Hindi naman siya kung ano yung desire ng heart mo, ibibigay niya eh. Pero yung desire natin kasi, yung desire ng puso natin, pagkilala natin ang Panginoon, ay yung ma-praise din ang ating Panginoon. Ganun po. So, tayo pong lahat ay manalangin. Ipanalangin po natin yung mga mahal po natin sa buhay na malayo po sa atin. Panalangin po natin sila kung nakakaranas po sila ngayon ng medyo nahihirapan po. Pero alam natin, tiwalaan po natin ang plano ng ating Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Lord, maraming po salamat sa salita mo na pinagkaloob sa aming Panginoon. Lord, salamat Panginoon kay King Solomon, Panginoon, dahil alam po namin na dito po sa kanyang sinulat, Panginoon, na tinuruan mo po kami, Panginoon, na magtiwala, Panginoon, lamang sa iyo. Sa mga salita mo, Panginoon, kung ano man yung sinasabi mo, ay ito po yung pagkatiwalaan namin, Panginoon. Lord, kung titingin kami sa mga paligid namin, madidisappoint lang kami, Panginoon, mawawalan kami ng pag-asa. Pero kung titingin kami, Panginoon, sa iyo, aasa kami, Panginoon, sa iyo, at hindi lamang aasa, Panginoon, kundi meron din kaming dapat gawin, Panginoon, na mga bagay na gusto mo, Panginoon, sa buhay namin. Lord, alam mo, Panginoon, gusto mo, Panginoon, na kami po ay maging maayos at ang lahat ng ito ay sa iyo na pinagkakatiwala. Salamat, Panginoon, kasi lagi kang nandyan. Iingatan mo kami lagi, Panginoon, kami yung mga lumalabas, Panginoon, para bumili, magtrabaho, Panginoon. Nandun yung protection ng Panginoon sa bawat isa. Hindi niyo po kami pinababayaan, Panginoon, lalong-lalo na po sa virus na kumakalat, Panginoon, sa buong mundo. Ang aming maaasahan lamang ay kayo, Panginoon. Lubos na nagtitiwala kami, Panginoon, sa iyo. Nagtitiwala kami, Panginoon, sa mga plano, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Maraming pong salamat sa inyo po ang pinakamataas sa pamilya at pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat po sa ating lahat. At God bless po sa lahat. At siguro po etong June, baka nitong June ay tingnan po natin, baka magkaroon na rin po tayo ng ng physical gathering po, no? Kasi medyo inaayos lang din po sa church. So, in behalf po ng family po namin, ay kinakamusta po namin kayong lahat na nandyan po sa nilang mga tahanan. God bless po sa lahat.